Alam nyo ba, sa aklat ng pahayag, may isang matagal ng debate na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. Isang misteryo na bumababagag sa isipan ng marami. Tara, subukan nating silipin at intindihin to. At dito mismo nagsisimula ang lahat. Sa isang tanong na parang simple lang, di ba? Pero yung sagot pala, doon naguugat yung dalawang magkaibang pananaw na ating pag-uusapan ngayon. At sa gitna ng lahat ng to, may isang numero na laging lumalabas, 144,000. Tandaan nyo yung numerong yan ha, kasi iyan mismo ang sentro ng buong usapan. So, bakit nga ba napaka-espesyal ng numerong to? Well, yan ay dahil may dalawang pangunahing interpretasyon kung sino ba talaga sila at kung ano ang papel nila bilang tinatawag na Novian ng Kordero. Ayan, so eto na yung dalawang magkatunggaling idea. Sa isang banda, sinasabi na super exclusive lang ito sa 144,000. Pero sa kabilang banda naman, mas malawak, sinasabing kasama lahat ng martir sa buong kasaysayan. Halika, himayan natin isa-isa. Okay, umpisahan natin sa unang argumento. Dito sa pananaw na to, napaka-espesifiko at, limitado lang talaga yung pwedeng mapabilang sa nobya ni Kristo. Paano nila nabuo yung argumento nila? Nagsisimula lahat dito. Diretsahang sinasabi sa bersikulo na ang nobya ay ipinakita bilang ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Mula dito, binuo nila yung buong lohika. So ito yung step-by-step na logic nila. Kung ang nobya ay yung bagong Jerusalem, tapos yung Jerusalem ay nakatayo sa pundasyon ng 12 lipi ng Israel at mula sa mga liping yun nanggaling yung 144,000 na tinatakan, ang logical na conclusion nila ay sila lang yung 144,000 ang nobya. Simple, di ba? At dito yung pinaka-importante nilang punto, may malinaw na pagkakaiba. May ikakasal at may mga bisita lang. So kung hindi ka kasama sa 144,000, para sa kanila, imbitado ka lang sa party, pero hindi ikaw yung bride. Okay, ngayon naman, lipat tayo sa kabilang panig. Tingnan natin kung paano naman binibigyan ng ibang kahulugan ng pangalawang grupo ang parehong mga teksto. Ito yung mas inclusive, mas malawak na interpretation. Para naman sa kanila, yung pagbanggit sa 12 lipi ay symbolic lang, isang metapora para sa buong simbahan, sa buong katawan ni Kristo. At ang totoong basehan para maging parte ng nobya, hindi yung lahi mo o kung kabilang ka sa isang numero. Ang mahalaga raw ay yung pagiging martyr saksi, yung mga naninindigan sa pananampalataya nila hanggang sa dulo. At para suportahan yan, ito yung isa sa mga talatang ginagamit nila. Dito, si Apostol Pablo mismo kinakausap yung mga mananampalataya nung panahon niya at tinatawag silang dalisay na birhen na ihaharap kay Kristo. Sabi nila, kung totoo yung unang view, parang nagsisinungaling si Pablo dito na imposible naman mangyari. So paano na yan? Meron tayong dalawang pananaw na parang langis at tubig hindi pwedeng magsama. Isang super exclusive group laban sa lahat ng martyrs sa kasaysayan. Paano natin to pag-iisahin? Well, dito napapasok ang isang napakahalagang konsepto mula mismi sa aklat ng pahayag na baka siyang susi sa lahat. Ang susi ay nasa mga salitang mga unang bunga. Isipin niyo to ha, sa isang sakahan, yung mga unang bunga, yung pinakauna at pinakamagandang parte ng ani. Espesyal sila, oo, pero senyales lang sila na marami pang ani na darating. Hindi sila ang buong ani. At dito na nagkakalinaw ang lahat. Ang 144,000 ay pwedeng ituring na isang special group, yung mga unang bunga, na definitely parte ng nobya. Pero hindi ibig sabihin na sila na ang buong nobya. Sila yung simula, hindi yung katapusan. So ano ngayon yung mas malalim na ibig sabihin nitong mas inclusive na interpretasyon? Nagpapahita to ng isang napakagandang larawan ng pagkakaisa na tumatawid sa iba't ibang panahon. At itong talata sa Hebreyo, parang ito na yung perfect summary ng idea. Sinasabi rito na yung mga naunang bayani ng pananampalataya, hindi sila makukumpleto kung wala yung mga susunod sa kanila. Kailangan ang bawat isa para mabuo ang larawan. Parang team effort. So ang ganda ng takeaway dito, no? Hindi pala ito tungkol sa isang exclusive club. Tungkol ito sa isang buong katawan na binubuo ng lahat ng tapat na mananampalataya, mula noon hanggang ngayon.
Isang kwento ng pagkakaisa na sumasaklaw sa buong kasaysayan. At dito kita iiwanan ng isang tanong na pagnilayan. Kung totoo ngang lahat tayo, mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay parte ng isang malaking kwento na sabay-sabay nating binubuo, paano nito binabago ang tingin mo sa sarili mong pananampalataya at sa relasyon mo sa iyong kapwa? Isang bagay na sulit isipin.